Makinig kang mabuti. Ang susunod kong sasabihin sa iyo ay maaaring magligtas ng mismong buhay mo. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay pumapasok sa banyo, sa tuwing ikaw ay uupo sa inodoro ang iyong sariling katawan, ay desperadong sumusubok na kausapin ka. Ngunit ano ang ginagawa ng karamihan sa atin? Pagkatapos ng ating negosyo, tayo ay basta na lamang nagpa-flush at naglalakad palayo nang walang pakialam. Wala silang kamalay-malay na ang kanilang katawan ay sumisigaw na ng tulong. At ang tila simpleng pagkakamaling iyon, ang pagbalewala sa mga hudyat sa loob ng banyo, ay ang mismong bagay na maaaring pumatay sa kanila. Alam kong nakakatakot itong pakinggan. Ako, si Dr. Paulo Garcia, at hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang malagim na katotohanan. Nakita ko na itong mangyari ng paulit-ulit sa loob ng aking klinika dito sa Pilipinas. Nakita ko ang mga pasyenteng binalewala ang mga maliliit na senyales. Inisip nila na normal lang ang lahat na. Dahil matanda na sila, ay bahagi na ito ng pag-edad. Hanggang sa isang araw, uupo sila sa harap ng aking mesa. Hawak ang resulta ng kanilang lab test at malalaman nilang meron na pala silang kanser. At sa mga sandaling iyon, kadalasan ay huli na ang lahat. Narito ang sikreto na halos walang gustong pag-usapan dahil nakakahiya, dahil nadidirit tayo. Ang iyong dumi o tae ay parang isang report card ng iyong kalusugan. Ipinapakita nito ng eksakto kung ano ang nangyayari sa pinakaloob-looban ng iyong mga organo. Ang kulay nito ay magsasabi sa iyo kung kamusta ang iyong atay, ang iyong lapay pancreas, at kung ikaw ay dahan-dahang dinudugo sa loob nang hindi mo nararamdaman. Ang hugis nito ay magsasabi sa iyo kung may bumabara sa iyong bituka, marahil ay isang bukol na unti-unting lumalaki. Ngunit narito ang pinakanakapangingilabot na bahagi ng lahat. Ang pinakamapanganib na uri ng dumi ay madalas na mukhang normal sa una mong tingin. Maaari mo itong makita at isipin na walang problema. Samantala isang nakamamatay na sakit ang tahimik na namumuo sa loob ng iyong tiyan. Ang tila nakakahiyang sandali na iyon, ang pagtingin sa loob ng inodoro bago mo pindutin ang flush, ang sandaling iyon ang maaaring maghiwalay sa iyo sa kamatayan. Kilalanin natin si Mang Eduardo. Siya ay 65 taong gulang, isang dating kapitan ng barangay sa isang bayan sa Bulacan. Kilala siyang matigas barako at hindi basta-basta nagrereklamo sa sakit. Para sa kanya, ang pag-inda sa nararamdaman ay tanda ng kahinaan. Araw-araw, pumapasok siya sa banyo, nagpa-flush at lumalabas na parang walang nangyari. Hindi niya alam ang kanyang katawan ay nagbibigay na ng mga red flags o babala sa loob ng 6 na buwan. Bago ko ituloy ang kwento ni Mang Eduardo, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung paano basahin ang mga senyales na ito. Kaming mga doktor ay gumagamit ng isang napakahalagang batayan na tinatawag na Bristol Stool Chart. Pwede mo itong hanapin sa internet, i-print ng libre at idikit sa loob ng pinto ng iyong banyo. Ang chart na ito ay nagsisimula sa numero 1 hanggang numero 7. Ang numero 1 ay parang maliliit at matitigas na bato na parang dumi ng kambing o kuneho. Ibig sabihin nito ay matinding hirap sa pagdumi o constipated ka. Ang numero 7 naman ay ganap na likido, parang tubig na senyales ng malalang pagtatae. Ano ba dapat ang tamang itsura? Ang malusog na dumi ay dapat kulay kayumanggi
o brown. Dapat ito ay malambot, ngunit buo na hugis parang susihe o longganisa. Hindi masyadong matigas na kailangan mong umire ng matindi at hindi rin sabaw. Kung ganito ang lumalabas sa'yo, ibig sabihin ay maayos na gumagana ang makina ng iyong katawan. Pero bakit brown? Dahil ang kinakain mo ay humahalo sa isang kemikal mula sa iyong atay na tinatawag na bile o apdo. Ang apdo na ito ay kulay berde sa simula. Habang naglalakbay ito sa iyong bituka, nag-iiba ang kulay nito at nagiging brown. Ang kulay brown ay ang kulay ng kaligtasan. Ito ang patunay na ang sistema mo ay hindi palpak. Bilang isang nagkakaedad na Pilipino, dapat ay nakakadumi ka kahit isang beses sa isang araw o kahit tuwing ikalawang araw, mas mainam kung parehong oras tuwing umaga. Kung bigla itong naging napakadalang o naging sobrang dalas kaysa sa nakasanayan mo, isa itong malaking sirena ng babala na may nagbago sa loob mo. Ngunit dito, nagiging seryoso ang sitwasyon at dito nagsimula ang kalbaryo ni Mang Eduardo. Ang malusog na dumi ay dapat may tamang kapal halos kasing lapad ng iyong hinlalaki o bahagyang mas malaki pa. Isang umaga napansin ni Mang Eduardo na ang kanyang dumi ay naging napakanipis. Kasing nipis ito ng lapis o parang patag na ruybang ribon. Ano ang ginawa niya? Binaliwala niya ito. Uminom lang siya ng mainit na kape at inisip na baka natitibi lang ako. Araw-araw ganito ang nangyayari. Lapad, manipis, nahihirapang lumabas. Kung ang dumi mo ay lumalabas ng manipis na parang lapis, ibig sabihin, ay may pumipisil dito habang ito ay dumadaan. May humaharang sa daanan. At ang harangso na iyon ay maaring isang tumor, isang kanser sa bituka na unti-unting sumasakal sa iyong daanan ng dumi. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka ng walang dahilan. Sinasabi ko ito dahil karamihan sa mga pasyente ko ay walang alam dito. Nakikita nila ang manipis na dumi at umaasa silang gagaling din ito kinabukasan. Naghihintay sila. At habang naghihintay sila kung yun man ay cancer palaki, ito nang palaki araw-araw. Kung makita mo ang lapis na nipis na dumi ng higit sa 2 beses sa loob ng 1 linggo, tawagan mo ang iyong doktor o pumunta sa health center kinabukasan din. Huwag mong hintayin ang regular na check-up mo. Sabihin mo sa nurse, may napansin akong pagbabago sa hugis ng dumi ko at kailangan kong magpatingin. Ang mga salitang ito ay seryosong papansinin ng sinumang medical professional. Bago pa mahuli ang lahat, para kay Mang Eduardo, ipinayo ko sa kanya at sa lahat ng pasyente ko ang unang sikreto para protektahan ang bituka, igalaw mo ang iyong katawan araw-araw. Kung ikaw ay nakaupo lamang maghapon sa harap ng TV o sa balkonahe, ang iyong bituka ay nagiging tamad. Humihinto ito sa pagtatrabaho. Ngunit ang magandang balita ay hindi mo kailangang tumakbo ng marathon. Kahit ang maliliit na galaw ay nakapagliligtas ng buhay. Kung kaya mo pang maglakad, maglakad ka ng 10 hanggang 20 minuto araw-araw. Pwedeng sa loob lang ng bahay, pabalik-balik sa sala o sa inyong bakuran. Kung gumagamit ka ng baston o walker, ayos lang iyon. Ang mahalaga ay gumagalaw ka. Kung hindi ka na makapaglakad at nakaupo ka na lamang sa wheelchair, matutulungan mo pa rin ang iyong bituka. Umupo ng tuwid at imartsa ang iyong mga binti pataas at pababa. Ng 5 minuto, iikot ang iyong mga braso. Igiling ang iyong baywang pakaliwa at pakanan. Anumang uri ng paggalaw ay nagpapadala ng mensahe sa iyong bituka
na gumising ka at magtrabaho, ang pinakamagandang oras para gawin ito ay sa umaga pagkatapos mong kumain ng almusal. Ginigising nito ang iyong sistema para sa buong maghapon. Ngunit kahit anong galaw ni Mang Eduardo, may mas malaking panganib na naghihintay na sumabog sa loob ng kanyang katawan dahil sa mga taon ng pag-aabuso sa kanyang sarili. Naranasan mo na bang makaramdam ng matinding kaba habang nasa loob ng banyo? I-comment mo sa ibaba dahil hindi ka nag-iisa. Isang madaling araw ng Martes nakita ni Mang Eduardo ang pinakamasamang uri ng dumi na pwedeng makita ng isang tao. Ang uri ng dumi na nagpapabilis sa tibok ng puso ng sinumang doktor. Nang tumingin na siya sa inodoro, ang kanyang dumi ay kulay itim, napakaitim. Hindi lang dark brown kundi itim na parang alkitran sa kalsada o basang bagas ng kape. Malagkit ito at may kasamang kakaiba at napakabuhong amoy. Sa sandaling makita mo ito, itigil mo ang lahat ng ginagawa mo. Isa itong matinding emergency. Ang itim at malagkit na dumi na ito ay nangangahulugang ikaw ay dinudugo sa loob. Sa isang bahagi ng iyong sikmura o itaas na bituka, may pumutok na ugat. Kapag ang dugo ay matagal na namalagi sa loob ng iyong bituka at nahaluan ng asido, nag-iiba ang kulay nito at nagiging itim. Maaring ito ay dahil sa pumutok na ulcer, sirang daluyan ng dugo o ang pinakakinatatakutan sa lahat, kanser sa sikmura. At narito ang nakakapanindig balahib na katotohanan: kung sapat ang dami ng dugong lumalabas upang gawing kasing itim ng alkitran ang buong dumi mo, ibig sabihin ay nawawalan ka ng napakaraming dugo. Ang buhay mo ay nasa bingit na ng kamatayan sa mga oras na iyon. Biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Mang Eduardo. Namutla ang kanyang mga labi at napakapit siya sa lababo. Buti na lamang at narinig siya ng kanyang misis na si Aling Rosa at agad siyang isinugod sa emergency room. Kung makita mo ang itim na dumi na ito, huwag ka nang maghintay ng umaga. Huwag mong sabihing, titignan ko muna bukas kung ganito pa rin. Pumunta agad sa ospital. Ito ay kasing seryoso ng atake sa puso. Kailangan ko ring linawin. Kung umiinom ka ng iron supplements o gamot tulad ng Pepto-Bismol, maaari ring mangitim ang dumi mo. Ngunit ang itim ng gamot ay medyo kulay abo. Ang itim ng dugo ay makintab, malagkit at parang alkitran. Kung hindi ka sigurado, pumunta pa rin sa ospital. Mas mabuting mag-ingat kaysa mamatay ng walang kalaban-laban. Paano umabot sa ganito? Si Mang Eduardo dito, papasok ang ikalawang sikreto. Itigil ang pagkain ng mga basurang pagkain at magsimulang kumain ng mga pagkaing nagpapagaling sa iyong bituka. Sa buong buhay ni Mang Eduardo, ang agahan niya ay hotdog, ang tanghalian ay dilatang corned beef, at ang hapunan ay instant noodles kayo. Ang mga ito ay lason para sa iyong bituka. Ang mga processed meats tulad ng sausage, bacon, tocino at delata ay nagdudulot ng kanser. Pinatunayan na ito ng siyensya. Baka isipin mo, Doktor, mahal ang kumain ng healthy. Mali. Mali. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan. Narito ang mga murang pagkain sa palengke na magliligtas sa bituka mo. Ang saging na saba ay napakamura. Ang talbos ng kamote at kangkong ay barya lamang ang halaga kada bigkis. Ang munggo ay isang napakagandang mapagkukunan ng fiber na lilinis sa bituka mo. Ang itlog ay murang protina. Mas mura ang bumili ng brown rice o pulang bigas kaysa
sa mga mamahaling gamot sa ospital. Isang simpleng panuntunan. Kung ang pagkain ay nasa loob ng makintab na pakete at may mga sangkap na hindi mo man lang mabasa, huwag mo itong kainin. Kumain ka ng mga pagkaing kilala ng iyong lola. Sa loob ng ospital, kailangan dumaan ni Mang Eduardo sa isang pamamaraan na kinatatakutan ng maraming Pilipino, ngunit ito ang mismong nagligtas sa kanyang buhay. Dito natin ibubunyag ang ikatlo at ikaapat na sikreto. Bago gawin ang malaking eksaminasyon, tinanong ko si Mang Eduardo kung kailan siya huling nagpapurga o uminom ng gamot laban sa bulate. Tiningnan niya ako nang nagtataka. Doktor, pambata lang ang purga. Ito ang ikatlong sikreto. Magpapurga ka minsan sa isang taon. Bilyon-bilyong tao sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas, ang may mga parasito sa bituka at hindi nila ito alam. Ninanakaw ng mga bulating ito ang iyong mga nutrisyon. Pinapahina ka nila. Nagdudulot sila ng pagtatae o pagtitibi. Ang gamot sa purga ay napakamura at ligtas. Hilingin mo ito sa iyong doktor sa susunod mong check-up. Sabihin mo, gusto ko pong magpapurga para makasiguro. Kung may alaga kang aso o pusa sa bahay, mas lalong kailangan mo ito. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na sikreto, ang mismong proseso na ginawa kay Mang Eduardo nang humupa na ang kanyang pagdurugo, ang colonoscopy. Kung ikaw ay 50 taong gulang pataas o kung meron kang mga sintomas na nabanggit ko, kailangan mo itong gawin. Alam ko walang may gusto nito. Ang pag-inom ng mapait na gamot na pampadumi bago ang proseso ay nakakakaba. Kailangan mong magpabalik-balik sa banyo. Ngunit pakinggan mo ako ng mabuti. Ang simpleng test na ito ay nagliligtas ng buhay. Ang cancer sa colon ay walang anumang sintomas sa simula hanggang sa huli na ang lahat. Sa pamamagitan ng colonoscopy, nakita namin sa loob ng bituka ni Mang Eduardo ang isang polyp, isang maliit na bukol na nagsisimula pa lang maging cancer at siyang dahilan ng kanyang pagdurugo. Dahil nakita namin agad, tinanggal namin ito doon mismo habang ginagawa ang proseso. Pagising ni Mang Eduardo mula sa anesthesia, sinabi ko sa kanya, wala na, tanggal na ang bukol, ligtas ka na. Umiyak ang matandang barako sa harap ko. Kung nag-aalala ka sa gastos, pakinggan mo ito o sinasagot ng PhilHealth ang malaking bahagi ng colonoscopy. Kung ikaw ay senior citizen, meron kang discount. At kung talagang kapos sa pera, maraming malasakit centers at PCSO ang handang tumulong sa mga ospital ng gobyerno. Huwag mong hayaang pera ang humadlang sa pagdugtong ng iyong buhay. Karamihan sa mga pasyente ay nagsasabi na mas nakakatakot pa isipin ang proseso kaysa sa mismong paggawa nito dahil tulog ka at wala kang mararamdaman. Nang makalabas si Mang Eduardo sa ospital, binigyan ko siya ng huling utos. At ito ang ikalimang sikreto. Pangalagaan mo ang iyong good bacteria araw-araw. Sa loob ng iyong bituka ay may trilyon-trilyong maliliit na sundalo. Sila ang mga mabubuting bakterya na nagpoprotekta sa iyo. Tumutulong silang tunawin ang pagkain. Nilalabanan nila ang mga sakit. Gumagawa sila ng mga bitamina. Sila ang nagkokontrol sa iyong enerhiya. Ngunit kapag uminom ka ng antibiotics para sa bawat simpleng ubot-sipon, isang masamang nakasanayan nating mga Pilipino, pinapatay mo sila. Kapag kumain ka ng junk food, pinapatay mo sila. Kapag namatay ang mga sundalong ito, sasakupin ka ng masasamang bakterya. Paano mo sila bubuhayin? Bumili ka ng plain yogurt sa grocery.
Walang asukal, walang prutas na nakahalo. Dapat nakasulat sa label na meron itong live active cultures o probiotics. Kumain ka ng kalahating tasa araw-araw. Pwede mong haluan ng hiniwang saging na asaba. Kumain ka rin ng mga pagkaing paborito ng mga bakteryang ito, bawang sibuyas at oat. Kapag malusog ang iyong bituka, babalik ang iyong sigla. Hindi ka madaling magkakasakit. Parang mahika, ngunit ito ay purong siyensya. Simula ngayon, gawin mo ito. Bago ka mag-flush, tumingin ka muna ng 5 segundo. Maglagay ng maliit na notebook sa banyo at isulat ang napansin mo. Kulay brown ba hugis, longganisa ba? Kung oo, ipagpatuloy mo ang magandang ginagawa mo. Kung may itim dugo o sobrang nipis, kumilos ka agad. Tawagan ng doktor at sabihing, may red flag symptoms po ako. Gagamitin nila ang lahat ng paraan para unahin ka. Ngayon, huminga tayo ng malalim. Gawin nating kalmado ang ating isipan. Ang pagtanda dito sa ating bayan ay isang pribilehiyo, hindi isang sumpa. Ngunit hindi natin magagawang tamasahin ang mga ginintuang taon na ito kung tayo ay nakaratay sa kama, nakakabit sa mga makina at punong-puno ng pagsisisi dahil binaliwala natin ang mga simpleng bulong ng ating katawan. Ang iyong katawan ay isang sagradong templo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang bawat hakbang mo patungo sa palengke, ang bawat pagbuhat mo sa iyong mga apo, ang bawat hapunan kasama ang iyong pamilya, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa paggalang mo sa iyong kalusugan. Ang tunay na yaman ng isang tumatandang Pilipino ay hindi ang halaga ng pera sa bangko o titulo ng lupa. Ito ay ang kalayaang maglakad ng walang sakit at mabuhay ng walang takot sa kung ano ang nasa loob ng iyong sariling katawan. Huwag mong hintayin maging isang malagim na balita, ang sanay simpleng senyalis lang. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa kwentong ito? I-drop ang iyong sagot sa comment sa ibaba dahil binabasa ko ang bawat isa. Kung nagising ang iyong kamalayan, mag-subscribe na sa ating channel upang patuloy kitang magabayan. At higit sa lahat, i-share mo ang mensaheng ito sa iyong mga magulang, asawa at mga kaibigan. Baka ang simpleng pag-share mo ngayon ang maging dahilan upang may makasama pa tayo ng mas matagal sa mundong ito. Ako, si Dr. Paulo Garcia. Ingatan ang inyong sarili.